So tayo po ngayon ay nasa ikasampunang session o aralin at ang pamagat po nito ay bagong katayuan kay Kristo. Hanggang 12 lang naman to eh. So tiyaga tayo ng konti ano tapos dadako na tayo doon sa ating ikalawa actually na kumbaga kabuuan ng pag-aaralan. Nakalimutan ko yung term na gagamitin. Anyway, so doon po sa first o unang Timoteo chapter 1 verse 9 mababasa po natin. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. So, ano ang mga layunin ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi? Ang una po, maintindihan ang ating katayuan kay Kristo. Ang ikalawa, malaman ang mga bagay na dapat ikagalak ng sinuman na na kay Kristo. Marami pong pagpapala ang kabilang sa ating kaligtasan simula po nang tanggapin natin si Jesus bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay nagkakaroon ng bagong pagkakakilanlan or identity. At tulad po ng isang heredero, tayo po ay tumatanggap ng mana mula sa Diyos. Now, ang tanong, ano ang natanggap natin kay Kristo? Ito po yung sasagutin ng mga nakasulat po sa Aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, mga talatang 9 at 10. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahanan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. Balikan natin yung tanong ha. Ano ang natanggap natin kay Kristo? Ang sagot po dyan, naging ganap tayo sa pakikipag-isa po natin sa Kanya. Now, meron po pong mga ilang katanungan na naririto at sasagutin po din yan ng mga verses na babasahin natin mamaya. Una, sino ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa malinis na pamumuhay? Ikalawa, bakit naging posible ang banal na pamumuhay? Ikatlo, paano ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya? At ikaapat, ano ang ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng mabuting balita? Pakinggan po natin yung mga kasagutan mula po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 1, mga talatang 8 hanggang 10. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. At sa verse 10, ngunit nahayag lang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Tinanggalan niya ng kapangyarihan ng kamatayan at ipinahayag sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Okay, dako na lang po tayo doon sa susunod na katanungan. Ano ang layunin ng Diyos sa pagpili niya sa atin? Ano ang mga pagpapalang tinanggap natin kay Jesus? Makinig kayong mabuti. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat po sa Efeso chapter 1 verses 3 to 10. Medyo mahaba ito ha. Now, purihin natin ang Diyos. Okay? Nakasulat, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, noong una pa may itinalaganan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pang-unawa para maunawaan ng kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipasa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Okay. So tandaan po natin meron na po tayo ngayong bagong pagkakakilanlan.
Sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17, I'm sure familiar na po ang marami sa inyo rito. Sa verse na ito, nakasulat, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, nung moment na tinanggap natin si Jesus, itinuring na po tayo ng Diyos na bago ng nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Hindi lamang po inalis ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tayo po ay binigyan rin ng bagong pagkakataon upang muling magpasimula. Inalis niya ang ating mga kasalanan at binigyan niya tayo ng bagong pagkatao at bagong pagkakakilanlan kay Jesus. Glory to God. Tandaan din po natin na tayo ay pinatawad na. Doon po sa unang 1, Kabanatang 2, Talatang 12, mababasa po natin, sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan nyo dahil kay Kristo. At sa unang 1, Kabanatang 1, Talatang 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So hindi na tayo kinakailangan pang mamuhay sa takot sa kanyang paghatol. Mayroon po tayong katiyakan na natanggap sa Diyos na sa oras na aminin natin at hingi ng tawad sa Kanya ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin at lilinisin ng Diyos sa ating mga karumihan. Glory to God. Tandaan din po natin, tayo ay buhay kay Kristo. Doon po sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 2, Talatang 13, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan nyo. Maraming hindi nakaka-realize nito. Buhay nga sa laman, pero patay naman ang espiritu. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Dati po, itinuturing tayong mga patay dahil sa tayo ay hiwalay sa Diyos. Ito po yung tinatawag na spiritual death eh. Subalit dahil sa sakripisyo po ni Kristo, tayo ay muling nabuhay at nagkaroon ng ugnayan sa Kanya na pinagmumulan ng buhay. Tayo po ay na-born again, ika nga. Tandaan din po natin na tayo ay bagong mga nilalang na. Okay? New creation na. Balikan po natin yung ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So hindi natin nakikita yung pagbabago sa ating mukha o sa ating katawan, pero sa loob may pagbabagong naganap. Hindi nga ba? So nilinis ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at ginawa niya tayong bago. Hindi na tayo napapailalim pa sa kasalanan. Sa halip ay maaari na tayong makapamuhay ng nakalulugod sa Diyos at nakapagbibigay karangalan at kaluwalhatian sa Kanya. So yun ang big difference. Ano? Kasi nung wala pa tayo sa ating Panginoong Jesucristo, impossible na makapagbigay tayo ng karangalan sa Kanya. Nakapagsimula lang tayo makapagbigay ng karangalan at kaluwalhatian sa Kanya noong time na tinanggap na natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Now, tandaan din po natin to, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Ang ibig sabihin, nung wala pa tayo kay Kristo, hindi masasabing tayo ay anak ng Diyos. Kasi merong condition yan eh. So babasahin ko po sa inyo yung nakasulat po sa aklat ng 1, Kabanatang 1, mga talatang 12 at 13. Ganito po ang mababasa natin. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dapat maging maliwanag po sa atin yan ha. Ang binigyan lamang po ng karapatang maging anak ng Diyos ay sino? Yung lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya. Yung hindi pa tumatanggap at hindi sumasampalataya sa Kanya, hindi po maituturing na anak ng Diyos. Now sa verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Ito nga po yung na-born again, na ipanganak na muli. Hindi sa physical, kung hindi sa spiritual. Now, ngayon tayo po ay binibilang na bahagi ng kanyang pamilya. Ibinigay rin po ng Diyos sa atin ang karapatang tawagin siyang Ama. Isang relasyon na inihahalin tulad sa mag-ama ang nangyari sa atin at sa Diyos. Of course, higit pa po doon. Now, tandaan natin to. Tayo ay kinaibigan ng Diyos. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 5, verses 10 and 11, dati kaaway tayo ng Diyos. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ha? Pero ngayon, tinanggap na niya tayo, tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak.
At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, dahil kaibigan na nga natin, bukod pa sa tayo kanya ng mga anak, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. And then sa Roma 5:11, hindi lang yan. Nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. So kung wala si Jesus sa buhay natin, wala tayong masasabing relasyon sa Panginoon. Pero dahil si Jesus ay nasa sa atin na, dahil tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas, itinuturing naman na maganda na ang relasyon natin ngayon sa Diyos. Of course, dahil pa rin po ni Kristo. So noong una, ay itinuring po tayong mga kaaway ng Diyos dahil nga po sa ating kasalanan, dahil siya ay banal at matuwid Subalit ngayon ay tinatawag niya na tayong mga kaibigan. Hindi ito nangangahulugang tayo ay Diyos na rin. Okay? Subalit dinala niya tayo sa isang malalim na ugnayan kung saan maaari nating ihayag ang ating mga saloobin at ipapasan sa Kanya ang anumang problema natin. Okay? Ito pa ang isang tandaan natin. Tayo po ay kasamang tagapagmana ni Kristo. Wow! Yan ang gustong-gusto ng mga anak mayaman, di ba? Yung magmamana sila once mamatay na yung kanilang mga magulang. Sila na yung sasambot ng naiwang kayamanan. Okay. Siyempre, yung mga mahihirap, edi nalulungkot yan kasi sila naman yung sasambot ng mana ng pagkakautang. Ano po? Anyway, doon po sa aklat ng Roma, chapter 8, verses 15 to 17, nakasulat po, at ang espiritu na tinanggap nyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. At doon po sa verses 16 and 17 naman, ang banal na espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Mararamdaman mo yan di ba? And of course, hindi lang yung pakiramdam, kung hindi yung pananampalataya mo Kaya buong buo sa loob mo na ikaw ay anak ng Diyos. Coupled pa na nagpapatunay din ang Holy Spirit na tayo nga po ay anak ng Diyos. Now, sa verse 17, at bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo, kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. So sa ating buhay na ito, bagamat tayo po'y bago ng nilalang, hindi ibig sabihin ay tayo exempted na po sa mga paghihirap. Kailangan pa rin nating dumaan sa paghihirap, sa prosesong yan, pero kapatid, tandaan natin na pararangalan din tayo ng Diyos kasama ng kanyang anak, ating Panginoong Hesus. So anuman ang kay Kristo ay atin ding matatanggap. Bilang mga tagapagmana, sumasa atin po yung pagpapalang espiritual kay Kristo. Now, tayo po ay ibinilang sa mga pinili, mga maharlikang lingkod at bayan ng Diyos. Dapat ma-realize po natin ang katotohanan ito. Mapalad tayo, tayo po ay privileged at tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Doon po sa unang Pedro, Kabanatang 2, talatang 9, mababasa po natin, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, royal priesthood, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging kanya upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So ito po yung privilege na talagang grabe, hindi natin talaga aakalain. Favor talaga ng Diyos yan, Pero tatandaan din po natin siya yung tumawag sa atin mula saan? Kadiliman, tungo saan? Sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Pero kaya niya tayo pinili, tingnan natin ulit tong verse na ito, Pinilit niya tayo na maging kanya para upang ipahayag nyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Kaya dapat po talaga tayo nagpapatotoo, tayo po ay nagsishare ng mabuting balita sa atin pong kapwa. Bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, kaya lagi po natin yan igagrab yung opportunity na yan. Sasamantalayin natin. Kasi we can never tell. Pag hindi natin ginrab yan, nahiya tayo o natakot tayo, nag-alangan tayo, naisip natin hindi tayo karapat-dapat, baka yun na yung last time supposedly na siya po ay makakarinig ng salita ng Diyos tapos na-miss out natin yon at siya po ay pumanaw. Malaking
Malaking dalahin o pasanin po yan. So tandaan natin na tayo ngayon ay nabibilang sa mga pinili ng Diyos upang ihayag ang kanyang pag-ibig. Bilang mga lingkod, nararapat po tayong mamuhay ng merong kabanalan habang pinaglilingkuran ang Diyos. At bilang mga hari naman ay dala natin ang kapangyarihan na mula sa Diyos upang ipatupad ang kanyang kalooban. At bilang bayang pinili, sikapin po nating mamuhay ng banal upang makilala siya ng buong mundo sa pamamagitan po natin. Tandaan natin tayo po ay messengers or ministers of reconciliation. Ano po? Ambassadors of Christ po tayo. Kaya dapat gampanan natin yung ating tungkulin. We are not from this world. Tayo po ay tagalangit. Ngayon tayo po ay representative ng ating Panginoon at syempre dala natin ang kanyang pangalan at kailangan nating ipakilala siya sa mga taong nasa kadiliman pa. Ito po ang isa pa nating tandaan. Tayo po ay mga sugo ni Kristo. Okay? Tayo ay kanyang ipinadala. Doon sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20, nakasulat po, kaya nga, mga sugo kami ni Kristo, at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. So ito yung atin pong mission. Ito po yung ating goal. Ito yung ating role. Ito yung purpose natin for living, as a Christian, na tayo po ay makipag-usap o ibahagi natin ang mabuting balita ng ating Panginoon sa mga tao na nangangailangan po sa kanyang kalinga at ng kanyang pag-ibig at ng kaligtasan na sa kanya lamang po natin talaga masusumpungan. So bilang mga isinugo, tayo po yung kumakatawan sa Panginoong Hesus dito po sa lupa. Kaya't marapat lamang na isalamin natin ang mga katangian ng Diyos sa lahat ng makakakilala sa atin. Tayo po ang dapat maging instrument ng ating Panginoong Hesus upang maipakita sa iba ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos. Ito pa po ang isang dapat natin pakatandaan, tayo po ay higit pa sa mananagumpay. Maraming mga Christians ngayon, sad to say, ay nabubuhay na talunan. Hindi na isasakatuparan yung plano ng Diyos para sa kanila. Kasi nga po masyado silang negative. Meron silang mga question sa isip nila. Hindi buo yung kanila pong pagkakakilala sa Diyos na pumili sa kanila at Diyos na nagligtas sa kanila. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 37, ang nakasulat po rito, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. So ano ba ang kalagayan mo ngayon, kapatid? Nahihirapan ka na ba na sumunod sa Panginoong Hesukristo? Nagdadalawang isip ka na ba? Nanghihina ka na ba? Dahil sa dami ng mga kabigatang pinagdaraanan mo, mga problemang pasan-pasan mo. Tandaan mo itong Roma 8:37, Kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito. Bakit? Kasi natitsak natin yung tulong ng ating Panginoong Hesukristo na nagmamahal po sa atin. Okay? So ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nagbibigay ng katiyakan na magiging matagumpay ang ating buhay. So huwag ka na mag-alinlangan sa kabila ng mga problema o paghihirap. Ang katagumpayang ito ay hindi dahil sa sarili nating kalakasan, subalit ito po ay nakasalalay sa kakayahan ng Diyos na palakasin po tayo. Katulad po ng pagpapatotoo ni Jesus na ang banal na spirito ay nasa kanya, gayon din naman, kailangang hilingin mo sa banal na spirito na ikaw ay bigyan niya ng kapangyarihan para magawa mo ang gusto ng Diyos na iyong gawin. Always ask for His guidance. Always ask for His strength. Di ba? Yung tulong niya, yung support niya. At ibibigay niya yon. So, hangarin mo rin ang pagpahid ng langis ng Diyos, yung anointing ng Holy Spirit. Doon po sa Zacarias chapter 4 verse 6b, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. So nakikita po natin ngayon yung talagang importance ng Holy Spirit na dapat po talagang ating laging kinakausap at hinihingaan po ng ating gabay at ng lakas natin at ng boldness, ika nga para maisakatuparan nga po yung layunin at plano ng Diyos sa ating buhay bilang kanyang mga lingkod. So ang paglilingkod po sa Diyos ay may sasagawa lamang sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Kailangan mong makipagtulungan sa Holy Spirit at maging katuwang niya para makita mo ang tunay na pagbabago sa buhay ng ibang tao, maging sa buhay mo. Di ba? Huwag kang masyadong umasa sa iyong sariling lakas, talino, galing, diskarte. Kasi kapos na kapos yan eh. Di ba?
We are in a battle, actually, at war tayo sa wicked forces of darkness eh. So ang talagang panlaban lang natin dyan, walang iba, ang makakatulong lang sa atin ay walang iba kung hindi ang Holy Spirit. So naririto po yung mga dagdag na kaalaman sa ating wastong pamumuhay. Ano po? Una, ikagalak ang tinanggap nating mana kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay nakatanggap din ng mana mula sa Diyos. Glory to God, ano? Ang mga ito po ay kanyang ibinigay sa atin dahil tayo ay kanyang mga anak. Ang buhay na walang hanggan. Doon po sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at lahat po tayo actually ay makasalanan, di ba? So dapat talaga tayong lahat ay mamatay. Pero itong magandang balita, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Glory to God. Ano po kaya dapat araw-araw talaga pinapasalamatan natin ang ating Panginoong Kristo. Pagising pa lang natin eh. At bago tayo matulog, pinapasalamatan natin siya. And of course, in between sa ating paggising at saka sa pagtulog. Walang humpay na pasasalamat sa kanyang kadakilaan at katapatan sa atin. Ipinangako po ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa lahat po ng mga naniniwala sa Kanya. Ito po ay may sasakatuparan sa oras po na tanggapin nga natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Gisa Ang sa buhay na pagpap. ganap, kapatid. Laon mo sa bawan. Doon po sa aklat po ng 1 chapter 10 verse 10, nakasulat po, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw. Si Satanas po ito, pumatay at mangwasak. Ngunit, dumating ako, ang sabi ni Jesus, upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Kay Kristo po, tayo ay may ganap o masaganang buhay. Ito po yung uri ng buhay na inilaan ng Diyos para sa atin sa pamamagitan po ng kanyang bugtong anak na ating Panginoong Yesus. Ang pagpapalang espiritual mula po sa langit. Now, sa Efeso, chapter 1, verses 3 to 4, purihin natin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual. Every spiritual blessing mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Hallelujah. Nakakatiyak po tayong may mga pagpapalang nakalaan sa ating kinabukasan. Sa oras na kailanganin natin ang mga ito, agad na ipagkakaloob ito ng Diyos in His own perfect time. Sa lupa, ang lahat ng mabubuti at angkop na kaloob. Okay? Tingnan natin po yung pagpapalang ito no? Sa Santiago chapter 1 verse 17. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit at nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. So ang lahat po ng mabubuti, ano po? Lahat po ng mga mabubuti, sandali lang po ah. Lahat po ng mabubuting natatanggap natin sa Panginoon ay galing nga po, walang iba kung hindi sa Kanya. Wala na pong ibang pinagagalingan yan. At maring masasabi mo, hindi siya ang tumulong sa akin, ang taong itong tumulong sa akin. Pero ganun pa man po, ginamit lang siyang kasangkapan ng ating Panginoon. Okay? So, pagsasabuhay po sa mga natutunan natin. And I hope po kayo po'y nakapagtiyaga na may natutunan. Ano po? Tingnan natin ha. Alalahanin mo kapatid kung sino ka. Hindi ka basta ordinaryong nilalang lang. Maaring ang tingin sa ng iba ay isa ka lang ordinaryong tao o baka nga minemenos ka pa eh. Pero sa totoo lang kapatid, hindi ka ordinaryo. Special ka sa ating Panginoon. So alalahanin mo itong lagi. Mahalaga na hindi natin makalimutan kung sino tayo kay Kristo. Dahil sa Kanya, nagiging ganap ang ating buhay. Huwag nating hayaang madaya tayo ng ating kaaway, yung ibig ko sa'yo si Satanas, at magkaroon tayo ng pagdududa sa mga pangako ng Diyos. Lilinlangin at lilinlangin niya tayo eh. Dadayain niya tayo eh. Huwag kang maniniwala sa mga bulong na yan ng kaaway. Makatotohanan ang Panginoon at kailanman ay hindi siya nagsisinungaling. Kaya tutuparin niya ang anumang ipinangako niya sa atin. Kabilang ka doon, kapatid ha. Alalahanin kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Tandaan mo yan. Dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos. Hindi natin pag-aari ang buhay natin. Ito po ay pahiram lang sa atin ng Diyos. Okay? Iingatan niya tayo at walang makapag-aalis sa atin sa kanyang kamay. No one can snatch you from His hands.
Mararanasan natin ang lahat ng pagpapala na nais ng Diyos para sa atin kung tayo po'y mananatili sa kanyang kalooban. Ingatan mo ang iyong tinanggap na pagpapala. Huwag mo itong ipaagaw sa kaaway. Gagawin ng dyablo ang lahat ng kanyang magagawa upang hindi natin maranasan ang masaganang buhay na nakalaan para sa atin. Kaya kung hindi tayo magiging maingat, maaaring makalimutan natin kung sino tayo kay Kristo at kung ano ang meron tayo sa Kanya. So bilang pagwawakas, aking pong advice sa inyo, ibahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay ang spiritual na kayamanan at katayuan mo kay Kristo. Sa pamamagitan nito ay mabibigyan din sila ng pagkakataong maranasan ang anumang natanggap mo kay Kristo. Ipagpatotoo mo ang mga pagbabagong iyong naranasan simula nang maunawaan mo ang katayuan mo kay Kristo. Ibahagi mo kung paano mo ito pinag-iingatan laban sa kasinungalingan ng dyablo. Paalalahanan mo rin ang iba pang mga mananampalataya sa kanilang katayuan at kayamanan kay Kristo. Kasi definitely meron tayong may encounter maging sa church na kinabibilangan po natin na mga taong talagang ika nga ay parang puro problema ang bukang bibig. Ano po, puro negatibo ang laman ng pag-iisip. Kaya dapat po natin silang mapaalalahanan, matulungan sila with gentleness and love sa kanilang katayuan po sa ating Panginoon. Amen? So, nawa nga po tayo po ay may natutunan sa ating pong ginawang pag-aaral na ito.